Si Kiko at si Tanggol at ang Aswang Story. Sa isang madilim na eskinita sa Quiapo, Manila, may isang batang lalaki na si Kiko na naglalakad pauwi galing sa tindahan ng kanyang tito. Biglang, nakita niya ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng mata niya. Nang tumingin siya, nakita niya ang isang babae na may mahabang buhok at matutulis na ngipin. Isang aswang. Anong gagawin ni Kiko? Sige, harapin ni Kiko ang aswang. Si Kiko bagaman takot na takot nagpasyang harapin ang aswang. Kakano? Ano ang gusto mo? Tanong niya na may bahagyang takot. Ang aswang tumingin kay Kiko na may mga matang nangangalit. Ikaw ang amoy ng batang Quiapo, sabi ng aswang na may malamig na boses. Gusto kong malaman kung bakit hindi ka tumatakas. Biglang may isang lalaki na dumating at hinampas ang aswang gamit ang isang kahoy na may bawang. Umalis ka dito, halimaw. Sigaw ng lalaki. Ang aswang umatras at tumakbo palaway. Si Kiko napatingin sa lalaki. Salamat, kano? Sino ka? Tanong niya. Akala ko naman may aswang na pala ang dahilan ng mga nangyayari sa Quiapo. Sabi ng lalaki na may seryosong mukha. Ako si Tanggol, tagapagtanggol ng Quiapo. Sige, sumama si Kiko kay Tanggol. Si Kiko at Tanggol naglakad patungo sa isang maliit na kubo sa likod ng simbahan ng Quiapo. Dito ako nakatira, sabi ni Tanggol. Pumasok ka, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa aswang na iyon. Nang pumasok sila, nakita ni Kiko ang mga iba't ibang uri ng sandata at mga gamit panglaban sa aswang. Kano, ano ang nangyayari sa Quiapo? Tanong ni Kiko. May isang aswang na nagbabalik sa Quiapo, sabi ni Tanggol. At akala ko, ikaw ang susi para matapos ito. Biglang may isang lumang libro na bumukas sa mesa. Nakita ni Kiko ang isang pahina na may larawan ng isang batang may markang susi. Sano? Ikaw, Kiko? Ikaw ang susi, sabi ni Tanggol na may seryosong mukha. Si Kiko bagaman takot nagpasyang tanggapin ang hamon. Sige, gagawin ko, sabi niya na may determinasyon. Kasama ni Tanggol naghanda sila ng mga sandata at nagplano ng pag-atake sa aswang. Sa gabi nagtungo sila sa lugar kung saan nakita ang aswang. Nang dumating sila, nakita nila ang aswang na naghihintay sa kanila. Kiko, ngayon na ang oras mo, sabi ni Tanggol. Si Kiko lumapit sa aswang at ginamit ang kanyang kapangyarihan bilang susi. Biglang, may isang liwang na lumapit sa aswang at nilamon ito. Nang mawala ang aswang, naging tahimik ang Quiapo. Si Kiko at Tanggol nagbalik sa kubo at nag-usap tungkol sa mga nangyari. Maraming salamat, Kiko, sabi ni Tanggol. Ikaw ang tunay na tagapagtanggol ng Quiapo. At si Kiko, naging isang bayani sa Quiapo. Handang ipagtanggol ang kanyang bayan mula sa mga panganib. Wakas! Awalnya kenalan di sosial media, kau perhatian, kau bikin saya bahagia.